uh, ipapasalamat at higit sa lahat, ipagpatuloy natin ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Thank you also to, amen, sa ating pong gitarista, si Brother Jacob and Sir Lenny Jane, sa mga singers natin na may makasamang pakiramdam din ngayon, no? Hallelujah. Praise God. So let's talk about, mga kapatid, church pa rin. And this month of April, and I don't celebrate April Fool's Day, mga kapatid. I'm sorry, hindi talaga ako nagsiselebrate ng April Fool's Day. So this April is a theme natin is church. And if you have your Bible, please open with me in 2 Thessalonians, mga kapatid. Amen. 2 Thessalonians chapter 2. Praise God. Verse 1 to 5. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 5. Amen. Sige, bigyan natin ng... Yung nga pala sa online, meron dyan sa inyo, pero sa amin dito, magbukas muna kami ng Bible. By the way, sa panahon ngayon, ang nagpagaling sa ubo ko at sipon yung tubig. Very effective, mga kapatid. Matakaw talaga ako sa tubig. Mabilis siyang mag-subside. Amen. Hallelujah. Kaya ang galing ng Panginoon, no? Hinahalin tulad niya tayo sa mga natural or like for example, water, hinahalin tulad niya sa sarili niya. Then for us, tayo tinatawag na ilaw at asin. Grabe, no? Kung yung pag-aralan niyo yung ilaw and light and salt, mga kapatid, man, grabe. Matindi ang ng salt pa lang, mga kapatid, eh. And lalo na sa sa kay Lord, water. Amen. Hallelujah. Masyado tayong nagiging focus sa mga bagay na I don't mean na hindi ko naman sinasabing maggawin niyo, mga kapatid. What I mean is naging focus tayo sa mga bagay na nagiging commercial na like Coke, mamatatamis, mga kapatid. But di natin na-realize, nilalayo tayo sa tubig na naisita. Kasi ang tubig nagpapagaling. Itong mga kinakain natin araw-araw, nagpapasakit, nagpapadagdag ng sakit. Kaya nga, kung hindi tayo maging wise, mga kapatid, delikado talaga. Hallelujah. Galing, no? Yung nilikha na ni Lord na already na nag-exist, mga kapatid, kumbaga, everything na provide na ni Lord, kumbaga, ang kailangan na natin gawin is pagpatuloy lang. Pero ang tao, in-improvise, pinalala. Kaya according to study, madalas tayo nagkakasakit dahil sa ating mga kinakain. Amen. At walang disiplina. Amen. Verse 1 to 5, Now we beseech you, brethren, by the coming. So ito na ang by the coming. Last Sunday, mga kapatid, we're talking about also, sabi ni Paul, no? But today, mga kapatid, we're talking about by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Verse number 2, that ye be not soon shaken. Everybody shaken. Saan? Sa kaisipan. Remember last Sunday that we wrestle not in flesh and blood. The battle, mga kapatid, starts with our mind. That's why Paul requires us to renew our mind. Woo! Listen to this, mga kapatid, before I proceed to read this one. Mayroon na lang nag-iisang tao, if you can search it in Google or YouTube, nag-iisang tao na buhay na during the World War II or bago mag-World War II, mga kapatid, napiktuhan siya ng what we call yung kagaya sa atin ng pandemic after many years. Alright? So, siya na lang ang nag-iisa nag-survive niyan, mga kapatid, na tinatawag na pneumonia survivor. I don't know if you're familiar with that. Kasi ang pneumonia noon, mga kapatid, ang testimony niya, nakalimutan ko yung name niya, mga kapatid. Siya po ay bata pa lang, 6 years old, naglalaro sa labas, then all of a sudden, nilagnat siya, and then ang sabi ng mama niya, napiktuhan siya, nahawa siya na. Noon, mga kapatid, ang pneumonia parang pandemic na parang COVID-19. Walang solusyon, walang gamot, lahat. Lahat ng tao, maraming namatay sa pneumonia. Kung hindi naman, liliit yung katawan mo, mapaparalyze ka. Then, siya ngayon ay sobrang tanda na, mga kapatid. And kung makita nyo, mas malaki pa sa kanya. Parang sing laki ng kwarto yung machine na bumubuhay sa kanya, nagpapump ng lungs niya.
And he called, ang title niya, kung search sa YouTube, The Iron Lungs, or the hindi Iron Man, Iron Lungs, ang tawag mga kapatid. And guess what? Anong nangyari mga kapatid? He says that, ang sabi ng kauna-unahang tanong sa kanya, bakit ka pa nabuhay ng ganito katagal? Anong dahilan mo ng ano? Ang sabi niya, my purpose, kung bakit ako nabuhay, meron akong purpose. My purpose is to defeat the pneumonia, and not pneumonia will defeat me. Rumating siya sa point na ang edad niya mga kapatid, halos hindi na mag-expect lahat ng doktor na aabot pa siya sa ganun. Bakit? Dahil nilalagay niya sa mindset na I'm going to defeat pneumonia, not pneumonia will defeat me. Kasi napektuhan na siya na eh. Alam mo yung nangyari mga kapatid, sabi niya, anong nag-motivate sa'yo na nakahiga ka lang, ulo lang ang gumagalaw sa'yo, nagsasalita ka. Sabi niya, I eat every day, I wake up every morning, I read books, I pray, and I brush my teeth, nag-aahit ako. Pero hindi siya nag-aahit na, siyempre, paralysis siya. Kasi sa US, sa amin mga kapatid, may naka-assign. Pagka matanda ka na, doon kayo lalagay. Pagka may kapansana ka, may mag-aalaga sa'yo. Bayad ng government yan. Dahil nagtatax ka. Mga magulang mo sa record nyo. Dito, baliktad. Sino pa yung hindi nagtatax, yung pa yung naayudahan. Ganun talaga mga kapatid. Baliktad dito. Sa government, sa amin, hindi mga kapatid sa US. Sa amin, kung magtatax sa damor ka na ikaw unahin ng government. Siyempre. Kung i-search yung mga kapatid that he said one thing na gusto niyang matutunan sa next generation hanggang sa susunod pa na generation. Why? Because he finished his school, elementary, at pagdating ng high school, hindi dapat siyang payagan, pero pinayagan siya mag-aral ng high school. Then guess what? Pagdating ng college, ito ang pinaka-challenge niya. Walang school na tumanggap sa kanya mga kapatid. Pero nilaban niya yon. Dahil pag nag-type siya, gamit niya bibig. At panunulat niya yun mga kapatid. Paano siya makaano? Alam niyo ba nangyari? Siya lang ang kauna-unahan na paralytic man na certified lawyer. Man. But you know what? He says na gusto ko maiwan sa lahat ng generations. You need to ready your mind, kumbaga i-mindset yung utak mo that no problems, no pneumonia, no anything can defeat you. Because the battle starts with our mind. If you think that you are affected, if you think that you have pneumonia, then pneumonia will defeat you. But if you think that you will overcome pneumonia, na ikaw ang magkokontrol sa pneumonia, it's because the battle starts with our mind, mga kapatid. Hallelujah. That's why, na-recall lang sa akin itong testimony niya, mga kapatid. Hallelujah. I encourage everyone to read that, to search that man, the iron lungs, the man with the iron lungs, mga kapatid. Napakaganda na testimony niya. It's because Paul says, amen, by the coming of our Lord Jesus Christ, ang sabi niya mga kapatid, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Verse 3, let no man deceive you by any means. Everybody say, praise the Lord. Sino ang magdideceive sa atin si Sir Leia? The Bible says, let no man, hallelujah, deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Verse number 4, this is the Antichrist part, mga kapatid. Now, the Antichrist claim as a God, we know, mga kapatid, in these last days. Verse 4, who opposite and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Matthew 24, verse 3. Amen. Let's read Matthew. This is, binasa na rin natin ito last Sunday. Verse 3 says, mga kapatid, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? One last passage of scripture that we're going to read. Romans 11:25. Praise the Lord.
Romans 11:25. Amen. Sa ating pong sa social media, mga kapatid, mababasa nyo dyan dahil nasa inyo ng screen. Chapter 11, verse 25 says, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in." Let's pray. Father, we thank you for your word, O God, and bless the hearers of your words. Amen. Sanctify us, Father God. I pray, amen, that you will deliver us today, amen, from evil. Oh, hallelujah. But help us to work, O God, together, Panginoon, amen, while we're waiting, O Lord Jesus, for that great coming day, O God, for your great coming day. Father, Lord, we thank you, Jesus, for the blessings that we're going to receive today, Father. Amen. Ikaw po magpalakas sa bawat isa, Panginoon. At ako din po naway maging kalakasan sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw, O Diyos, ang magkumilos sa bawat isa, kahit even though that they are watching and hearing online, Father God. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now, I would like to direct your attention on the subject, mga kapatid, signs of the end times that can affect the church. God bless you. You may be seated. All of your prayer requests, mga kapatid, are noted and nasasend na po natin yan sa bawat po. We have almost, mga siguro 3 araw. Siguro darating din tayo doon. Talagang makonsider natin we are everyday church. Everyday may gawain. Everyday, what I mean is, meron pong nanalangin, fellowship, mga kapatid, and most importantly is, amen, sa ating pong lahat, we are building relationship sa ating Panginoon at sa bawat isa, mga kapatid. Amen. And I'm so blessed sa ating pong mga UTB teachers, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So let's talk about signs of the end times that can affect the church. Amen. Now, let's talk about, mga kapatid, the first sign, and that is materialism sign. Everybody say materialism sign. Now, as we all know, Revelation chapter 3, 16, 17, and Ezekiel 16, verse 48, you can read that, mga kapatid, sa ating nanonood sa online. Now, in Revelation, it talks about that in the last days, talk about the material like the Church of Laodicean church. Amen. Hallelujah. Meaning to say that in the last days, sa huling panahon, nanay, amen, that halos lahat na makikita natin, mga kapatid, amen, we have the abundance. Everything, abundance will get into the church. Ibig sabihin, there are many rich ministers and ministers today na merong mega churches, big buildings, malaking kita, millions, mga kapatid. For example, si Swaggart, James Baker, Oral Roberts, Benny Hinn, and Apollo Kibuloy. Isa yan sa mga makikita natin na example, mga kapatid. David Yonggi Cho. And meron pa, madami pang iba, mga kapatid. Meron silang schools. They have their own schools, they have their own hospitals, foundations, and they have also TV stations, recording, publishing, orphanage, mga kapatid, and they have also a company called insurance. They have business and etc., mga kapatid. And it fulfilled the Revelation chapter 3. That in the last days, mga kapatid, amen, material things, amen, hallelujah, or material wealth will abound. Everybody say amen. Pero syempre wala tayo doon, mga kapatid. Kadalasan yan, makikita natin dito sa Pilipinas, kilala natin. Alam na, din na natin sila banggitin, mga kapatid. But isa dyan si Apollo Kibuloy, one of the well-known, or kung isa-search siya, successful ang taong tawag sa kanya. Isa sa mga successful self-proclaim. Talagang masasabi nilang successful. Kasi mahirap kaya, brother, doon magpanggap ng sabihin mo kaya na ako ang son o mas malala ngayon sa kanya kasi talagang bago kayo pumunta sa kanya, daan mo na kayo sa akin. Mahirap yun, mga kapatid. Talagang, paano mo ma-convince yung tao? Pero tignan nyo naman, thousands of people, and makita mo, may sarili na siyang private jet plane. May sarili pa siyang, marami pa siyang, may helicopter. Ano pa? Marami siyang mga ari-arian, mga kapatid. Amen. One of the successful, hallelujah, kung inyo i-search sa
Google or sa YouTube, mga kapatid. Now, that's the number 1 sign. Now, let's talk about the number 2 sign. That is moral sign that mababasa natin sa Matthew 24, verse 37 to 38. That we're living in a world that is morally, meron na tayong tinatawag na ang morally, mga kapatid, talagang totally nagiging parang normal na lang. Parang nabuhay tayo sa mundo na noon na naisita kapag ikaw ay nagsusuot na maikli, talagang isusuka ka ng nanay mo at ng kapitbahay mo. Talagang papaluin ka hanggang sa halos matay ka na. O kaya kapag ikaw naman ay what we call the ano bang term na hindi masakit mapano kaya hindi mapasawa pakinggan, no? Maaga kang nag-matured, sabihin na natin maaga kang nag-matured. Hallelujah. Noon talagang isusuka ka sa society, mga kapatid. Ngayon, hindi na, normal na lang. Pati TV, nag-promote na, mga kapatid. Pati mga television, amen, makikita mo na kahit saan, na parang pinapalabas nila, normal na lang. And tila baga, parang ang tao, mga kapatid, is namuhay sa immortality. Na parang wala lang consequence lahat ng bagay. That everything, we are living in the world na parang lahat po, mga kapatid, na pinapakita ng sanlibutan is parang okay lang yan, enjoy now, YOLO, you only live once. Amen. Just like we are subscribing in Globe or Smart, mga kapatid. Amen. Na pinopromote nila ang ganda, mga kapatid ko, no? Amen. Hallelujah. It can help us, but if you're not careful, it can totally destroy us. Why? Dahil babalik tayo, mga kapatid, sa kauna-unahang what we call that, paalala ng Panginoon kay Adam and kay Eve, mga kapatid. The only one commandment. Before, we have one commandment, mga kapatid, for Adam and Eve. You can touch everything except this one tree. Pero ano nangyari, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, if you will touch this, you shall surely die. Amen? Pero ang ginawa, isang commandment lang, hindi pa natin nasunod, mga kapatid. You know what happened? Pumasok ang kasalanan at nagkaroon na tayo, mga kapatid, before we're living a good fellowship, we have a good environment, mga kapatid, and wala pang kasalanan, walang sakit, walang kamatayan. Nung pumasok ang kasalanan, ito na ang resulta, palala ng palala, mga kapatid. We have sickness, we have what we call this kamatayan. Meron na tayong tinatawag na limit ng tao, mga kapatid. Before, amen, we have good fellowship, but yan po ang dinestroy ng kaaway, mga kapatid. Dahil gusto ng kaaway wasakin, magnakaw, at pumatay. Amen. Dinisib pa ng kaaway, mga kapatid. Lahat doon sa Garden of Eden, isa lang ang negatibong bagay doon, ang serpent, mga kapatid. Nung na-deceive niya si Edan at si Eva, mga kapatid, doon nagkaroon ng tsansa ang kaaway na mandamay, mga kapatid. At ngayon, ang nangyari, to make the long story short, mga kapatid, when sin entered into man, mga kapatid, it totally bankrupt and corrupt us. Totally corrupt us, mga kapatid. At lahat ng yun, amen, ay naubos. But, hindi natapos doon ang story. Merong planong kaligtasan ng ating Panginoon. In UTB, Lesson 2 and Lesson 3, amen. Diyan natin mababasa, amen. Lalo sa Lesson 2, Lesson 3, yung plano ng pagkaligtas ng Panginoon sa atin sa pagkakasala, mga kapatid. Now, as we all know that we are surrounded with the what we call this morally, mga kapatid, amen, that even the church are affected this sign, mga kapatid. Why? Dahil marami na pong mga anak ng Panginoon ngayon that we are guilty, mga kapatid. Hallelujah. We are guilty of immorality, adultery, fornication, homosexuality. Amen. At napakarami iba pang bagay, mga kapatid. Hallelujah. That all of us, amen, that in this last days, if we are not careful, mga kapatid, ang divorce ay naging normal na lang na eh. Yung pagiging pag-aaway ng what we call the pag-asawa, mga kapatid, patayan dito, patayan doon, nagiging normal na lang, mga kapatid. Hallelujah. Dahil meron ng tinatawag natin the rights that
You have the rights. Amen. Yan, you have also the right na ipaglalaban mo yung what we call the kukuha ka ng lawyer, kukuha din ako ng lawyer. Then, hiwalay na tayo. Divorce na tayo. Amen. Divorce is rampant among Christians, mga kapatid, lalo na sa Western country. And this is just a sure sign that affects the church. Even among the Christianity, mga kapatid, hallelujah. And we all know na halos lahat, amen, lahat ngayon, sa panahon ngayon, sex is normal na lang sa kanila. Feels like, pagka ginawa mo yan, sikat ka pa. Amen. Kaya nakakatuwa yung testimony ni Baron Geisler, mga kapatid. Amen. Akala niya doon, pagka lalaki ka, kailangan ikaw ay siga, matapang, naglalalasing, at what we call, ikaw ay kailangan maraming babae. Yung parang para titingalain kanila, tingin sa iyo ay talagang lalaki ka. But sabi ni Baron Geisler, but di ko like to realize that I'm living in hell. Amen. Kung totoong kung if you are truly man, sabi niya, mga kapatid, no, dahil wala nang iba pang bagay ang magpapaano sa atin kundi kung meron kang Diyos sa buhay mo. That's a good realization, mga kapatid. Everything na naranasan niya na one thing na nagbago sa kanya, it's because of Jesus Christ, mga kapatid. It's because of God. And if we are not careful in this moral sign in these last days, mga kapatid, dahil kahit saan tayo pumunta, Nanay Sita, we are surrounded by what we call high technology that can promote also, mga kapatid, that this world promotes same-sex marriage. If you're not careful also sa mga kabataan, pagka sa cellphone mo, kahit saan, mga kapatid, you are one click away lang, pwede ka nang mahulog, mga kapatid. Amen. What we call this pornography websites, mga kapatid. And also we have the cyber, what we call the pag pumasok ka doon, talagang mahihirapan ka ng kumalas, mga kapatid. It's like parang addiction. It's like an alcohol and sigarilyo, mga kapatid. Amen. That is the moral sign that part of this last days, mga kapatid. Last a church, amen, of the living God. Amen. We must and we need to be careful. Amen. Hallelujah. We are the light and the salt of this world. If we are not careful, mga kapatid, these things ay dahan-dahan pong gagapang sa atin, mga kapatid. Waiting for us. Hallelujah. Kung kailan po tayo manghihina, mga kapatid. Kung kailan po tayo, amen, meaning to say that they are waiting for the opportunity, amen, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na tayo po ay manghihina, na tayo po ay magkaroon ng pag-iisip, mga kapatid, na papasukan tayo ng mga bagay because in the last days, Paul says, I beseech you the coming of our Lord Jesus Christ, that we must not be shaken in our mind, that we must not be shaken, amen, in our faith. Hallelujah. Even though we have problems and troubles and difficulties, mga kapatid, but God says, and the word of God says, amen, I will never leave you nor forsake you, even to the end of this world. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Now, last, number 3, sign, global, what we call global evangelism sign. Matthew 24 verse 14 and Mark 16 verse 15 to 16. Now, never in the history of the church or kahit noon pa, mga kapatid, marami namang pero hindi katulad ngayon that millions and millions of people were converted and filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Now, the greatest revival and the largest apostolic church growth, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa Ethiopia. Sila po, no, the largest apostolic church. Amen. And what we call marami din, mga kapatid, no, iba't ibang bansa, sa Korea, almost 50% Christian. Alam niyo ba? Hindi doon sa north, sa south. 50% doon, mga kapatid, is Christian. Hallelujah, magugulat ka, no? Yung mga iniidolo nyo ng mga Sister Luis, ano nga sa'yo, iba doon, Christian, mga kapatid. So sa Africa naman, mga kapatid, 25,000 accept the Lord daily. Africa na 25,000. Araw-araw may tumatanggap sa Panginoon.
And almost 100 million, mga kapatid, doon, kadalasan maano natin sa buong mundo, 100 million na Kristiyano, anong ginagawa? Nag-ooperate underground. Pasikreto na merong gawain, mga kapatid. There are 85,000 people who accept the Lord worldwide daily. Worldwide, mga kapatid, ako ayon sa inyong i-search, mga kapatid. Every day, there are 85,000 people accept the Lord, mga kapatid. Now, in the Muslim world, the church is parang, siyempre, iba din yung part nila, mga kapatid, no? Parang, masasabi nila that we are doing good, mga kapatid. We are converted because of miracles. Dahil makikita nila, pero but when it comes in, and sabi natin na brother doon na loyalty or talagang pagdating sa prayer, ako wala kang makakatalo sa Muslim, mga kapatid. But I'm talking about the one and true God, mga kapatid. But every time that the apostolic people of God will pray, the world will shake, mga kapatid. Amen. Now, in the Muslim world, mga kapatid, hallelujah, we all know that na-divide sila sa tatlo. No, hindi sila, pag sinabi mong is isa lang. No, they are also divided in three, mga kapatid. Now, sa Russia naman, mga kapatid, the church is parang naging, sabihin natin na katulad din sila ng Muslim country, what we call China din also, mga kapatid, no? Communist country. Hindi halos lahat, mga kapatid. But in India, mga kapatid, ay marami din Christians. And you know what? Meron tayong mega churches na may members na 10,000 at higit pa, mga kapatid. At kasama dyan si Dr. David Yonggi-Chu, Dr. Rick Warren, and T.D. Jakes, mga kapatid, Dr. Kennedy, Joel Austin, and John Hagee, and Pastor Cesar Castellano of Colombia. Meron silang member na 10,000 mahigit. Man, 10,000, mga kapatid. And that is one of the sign of the great coming of our Lord Jesus Christ. Everybody say, great coming. Meaning to say that kahit pa ano pang pigil na sanlibutan, mga kapatid, the church of the living God is reaching people, and teaching and preaching the word of God, mga kapatid. And if you're not, kung hindi pa tayo nagising, mga kapatid, hallelujah, ang dahilan kung bakit nararamdaman na natin to all over the world, mga kapatid, His word is already established. His word is already preached and teach, mga kapatid. I think merong ilan na lang lugar sa bansa o sa mundong ito, mga kapatid, na hindi pa nababahigan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi pa bumabalik si Lord. But these numbers will never lie, mga kapatid. These numbers will never lie, that if you can search, amen, hallelujah, makita mo na ang growth po ng Christianity, halos buong mundo na covered, mga kapatid. Amen. And that is one of the third sign of the great coming of our Lord Jesus Christ. Now, the number 4, mga kapatid, sign. Revelation chapter 3, verse 16 to 17. Now, that is the lukewarm church sign. Jesus already predicted that in the last days, the spirit of the Laodicean church, kagaya ng Laodicean church, mga kapatid, o kaya sa Tagalog, malahininga. Ang pangit pakinggan kasi sa Tagalog ng lukewarm, eh. Di ko alam kung, parang pagka hindi siya sobrang init, pero hindi siya sobrang lamig. Alam niyo yung pagka, mag-ano kayo, parang maganon, hindi siya sobrang init, di ba? Parang sakto lang. Kaya tawag sa kanya malahininga. Parang pinaghalong mainit at malamig na sakto lang yung ang tawag ng malahininga. But, kaya sabi ni Jesus, mga kapatid, delikado din. Kapag ikaw ay lukewarm, mga kapatid, isusuka ka. Kaya, di ba, pagka yung pakiramdam mo sa yung tiyan, mga kapatid, kaya ka naduduwal o nasusuka. Dahil, nag-evaporate yung init at nagtagpo yung acid dito. Kasi meron kang acid dito sa loob mo dyan. Meron kang acid dyan na, I don't know kung paano nilagay nila. Alam nyo, nakaka-amaze ang science din, mga kapatid, no? Yung paano kinumpose yung ating body, mga kapatid, no? Hallelujah.
Pagka tignan mo, merong part dito sa tiyan natin mga kapatid, sa stomach, na merong acid, yun yung tumutunaw. At ang sabi ng science, grabe nakakamangha dahil merong part doon na doon siya nakalagay, na department na yon, na hindi niya natutunaw yung kanya pong paligid. Yung pagkain lang na pumapasok doon mga kapatid. Meaning to say, ang galing ng pagkagawa ni Lord, na kapag gayon lumabas, kayang tumunaw ng bakal yun ay. Ganun katindi yun. At mamangha ka mga kapatid na nasa loob ng tiyan mo yun. Kaya minsan diba pagka umangat yung acid mga kapatid, iba yung pakiramdam mo, para kang... Kaya tinatawag yung iba, nakalimutan ko yung mga term nila dyan mga kapatid. Now, sabi ng Bible, kapag lukewarm ka mga kapatid, isusuka ka ng Panginoon. There are many Christians, or even among Pentecostals sa atin mga kapatid, this is the sign of the last days. We are lukewarm in prayer. We are lukewarm in worship. We are lukewarm in attendance. Even in holiness, mga kapatid, we are lukewarm. Hallelujah. Dahil meron na tayong tinatawag na, ay hindi kasi I have my own life. Okay? I have my own, what we call belief. I have my own, before nung ikaw naglilingkod sa ating Panginoon, na kung saan bago pa lang tayo mga kapatid, na talagang halos lahat, para ka tayong ibon na talagang napakagalado natin mga kapatid, talagang halos lahat ng bagay mga kapatid ko na sasabihin ng Bible, everything nagsusunod, pero katagalan nakakabasa at kakapakingin ng salita ng Panginoon, doon pa tayo nakukurap mga kapatid. Doon pa tayo nagkakaroon ng misunderstood, hallelujah. Nagkakaroon pa ng mga bagay na, ay, ito paling sinabi ng Panginoon. No? I don't care mga kapatid kung saan mo siya napakinggan or everything like that. But God or the Bible are still promoting holiness mga kapatid. Amen. God will still reminds us in the last days, church. Hallelujah. At ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak. We must stay and live holy. Amen. According to our Lord Jesus Christ. Kailangan pa rin natin pananatilihin. Amen. Ang pag tayo mamumuhay na may kabanalan mga kapatid. Na mamumuhay na may panalangin at higit sa lahat. Hallelujah. At meron po tayong relasyon sa ating dakilang Panginoon. One thing na magbibigay sa atin, amen, that we can fall and masubject tayo doon sa lukewarm mga kapatid. If our relationship, amen, our worship and our prayer are no longer connected to our God. And that's the time, amen, na tayo po ay magiging lukewarm. That's why Sanctuary of Praise Church and lahat ng Pentecostal, amen, what we need in these last days, magpalakas tayo sa bawat isa mga kapatid at manatili tayong maglingkod sa ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Number 5 sign. And that is the last day scoffer's sign. You can read it in 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Now, in these last days, kung maraming Christian na lukewarm mga kapatid, cold, ito na lang, para mas madaling intindihin, backslider. And they scoff or scoff at the promises of God like the second coming. They become parang scoff at the doctrine that promotes holiness or righteousness, and nagiging antichrist na rin mga kapatid. Delikado talaga tao pag backslide. Nako. Delikado mga kapatid. Kaya ang backslide pa naman mga kapatid, maiba na hindi nila alam backslide sila. Amen. Nagsisimba pa rin. Nay. Hallelujah. Amen. Because sabi nga ng Bible, they are what we call backsliding in heart. That you're still in the church, but deep inside of you, amen, backslide na tayo, kapatid. That's why in these last days, one of the sign, 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Amen. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, isa na tayo doon sa mga nagpo-promote mga kapatid ko, hallelujah. And madalas pa dyan, nagdi-discourage. Nay, yan ang pinakamahirap kapag ikaw ay nagsusumikap talagang makipaglaban. Sabi ng Bible, fight with the good fight of faith. Yung talagang nag-iensayo ka, Brother Jimmy, araw-araw, talagang nagsusuot ka ng gloves, nag-exercise ka.
Malapit na bumalik ng Panginoon. Isang sabi lang sa'yo ng kapatiran na, ay, huwag ka na mag-ano dyan, wala pa rin naman hindi naman babala, yung ganito, ganyan. Ang bilis, ang lakas pa ng maka-apekto ng mga kapatid. Ay, nga. Ang hirap-hirap kaya tara, balik na lang tayo dito. Mas mabilis tayong magkasundo sa mga bagay na kalokohan kaysa sa mga bagay na hindi kalokohan, mga kapatid. Amen? Ang bilis na, parang meron na kayong agad. Di na kailangan. All of us, we have initiative. Ano tayo? Sabihin natin, marijuana tayo. Ay, may alam ako. Hindi tayo mahuhuli. O kaya, shots kaya tayo. Brother Do. Shots tayo? Ay, meron akong alam na maliit lang na percent. Sisimula sa maliit na percent. Gano'n, matikman nga natin yan. Ay, grabe, ganyan pala ang yan. Alam niyo mga kapatid, tayo mga Christian pa naman talagang, ayaw ko ba, tama naman sabi ni Paul, mga kapatid. Ang bilis, mahirap, mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa, pero yung mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko, mga kapatid. Kaya ang hirap kaya sabi ni Paul, nakaka-relate tayo, mga kapatid ko, no? That's why, in the last days, one of the sign, mga kapatid, hallelujah. Now, the number 6 sign, amen, according to the Bible, 2 Timothy 3, verse 1 to 4, Hinduism sign, that this Hinduism sign is the pursuit of worldly pleasures. It is the product of, kumbaga, Korean philosophy says, eat, drink, and be merry for tomorrow. Parang YOLO, you only live once. Ito yung Hinduism sign na parang, enjoy now. Kumbaga, enjoy mo lahat. Binigyan ka ng buhay na everything is, parang walang consequences, walang kapahamakan, mga kapatid. Hinduism sign. Yung tipong, magpakasasa ka, magpakabusog ka, dahil bukas, patay ka na. Amen. Kaya maraming mga teaching that, mga kapatid, no? Kaya ang sabi ng Book of Ecclesiastes, that everything, there is a season. May season, hindi yung lagi kang pakabusog na Hindi rin pwede lagi ka rin gutom. May season nga Hindi ka rin naman pwede na lagi kang kumbaga, okay yung katawan mo. May times din na manghihina ka, mga kapatid. May times na abundansya, may times din na wala. But the good thing is, hindi lagi lahat sa buhay natin na wala no, mga kapatid, patunay lang yan na ang Diyos natin pinaglingkuran ay hindi nagsisinungaling at totoo siya, mga kapatid, dahil hindi niya tayo hinahayaan sa ating pong kalagayan that He will heal every time that we have sickness, that God still provide, amen, in the midst of pandemic, that God will still heal, amen, and restore the brokenhearted, then even sa lahat sa atin na meron pong dinadanas na problema. Kaya hindi pwede na merong tao sa mundo na ako ganito na, maliban na lang sa may something, mga kapatid. No? Kaya nga, isa sa mahirap baguhin na tao yung may something. Diba? Si Lord na bahala talaga sa kanila kasi turuan mo ng Bible yan, turuan mo ng bautismo yan, mga kapatid. Paano di naman susunod yan, mga kapatid? Hallelujah. Kaya anong nangyari dahilan kung bakit nagkaroon sila ng gano'n, mga kapatid, nagkaroon ng something? It's because of their mind. Nagkaroon ng, amen, kadalasan naman sa kanila dahil sa drugs, dahil sa bisyo, at dahil din sa, amen. Now that is the sign of these last days also. We have these worldly pleasures na pinoproduce, pinopromote na sanlibutan, mga kapatid. It is the product of Korean philosophy. Eat, drink, marry, then puro na pleasures, mga kapatid. In other words, ang epekto nito sa church, wala nang Kristyano mag-fasting kasi, siyempre, ito ang promotion nila. Wala nang mag-sacrifice. Amen? Wala nang mag-pray, Nanay Sita. Kasi enjoy now. Ang masaklap, meron ding mga belief na once you are saved, you saved. Yun ang masakit. Gawin mo na lahat na gusto mo. Basta yung tithes mo dito, ligtas ka na. Pero meron din naniniwala dun. Di ko alam, mga kapatid, kung paano nila ginawa yun. Pero, I don't know. Even, I don't know paano nila ginawa yung mga kapatid. Number 7, apostasy sign.
That is number 7 sign, mga kapatid. Apostasy sign. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 3, and 1 John 2, verse 18 to 19. What is apostasy? It is the renunciation of one's faith. Or para ding, it's more than backsliding din to, mga kapatid. It is believed that Antichrist is an apostate Jew. Delikado to ha, kasi I don't know, kailan ko ba sinare yun, kung last 2 days ba yun ago. Merong lumabas sa Jew, mga kapatid, pumunta sa Jew na nalangin, nag-pray doon sa ang tawag doon, brother, yung sa wall of prayer nila. Merong lumabas, sinare ng karamihan ng pastors yun, na sabi ng karamihan is, siya yung Antichrist na nag-proclaim. I don't know, mga kapatid, kung siya na ba talaga. Pero, kung mangyayari man na siya na, well, ito na. Natupad na yung inaantay natin, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pala si Linlegend si Antichrist. Hallelujah. So, this belief, mga kapatid, is, kumbaga, meron siyang signs of the prior that revealing of the Antichrist, that many Christians in the last days will become apostate. If you read 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, mga kapatid, it is eventually they become the enemies of Christianity. Everybody say, praise the Lord. That is the apostasy sign. Now let's continue in number 8. This is restoration of the apostolic doctrine and the church. I love this part, mga kapatid. In Matthew 16:18 and Acts chapter 2, verse 42, this is the doctrine of the one true God and baptism in Jesus' name. Ito po ay na baon, mga kapatid, for how many years na pinagdidebatihan and maraming Katoliko, doctrine and Trinity. We all know that this world are ruled by these two great, marami sila, malaki sila, Catholic and Trinity, mga kapatid. But, one of the sign in these last days, the restoration of the true apostolic doctrine in the church. And that is one true God and baptism in Jesus' name. Woo! Ibig sabihin, Brother Jim, mangyayari din pala. Starting in 325 AD or Anno Domini, the apostolic doctrine and the true church were persecuted by the Catholic Church and Trinity, became the global dominant doctrine. But in 1914, the restoration, the oneness of God. Pagdating ng 1914, for how many years, mga kapatid, the restoration of the oneness of God and baptism in Jesus' name were revealed in a worldwide camp meeting. And since then, thousands and millions and harder to oneness of God and doctrine, mga kapatid, at maraming nabaptize in Jesus' name. And among the largest church that teach these truths are UPC Oneness Believer, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Pero hindi lang UPC maligtas. Okay? Marami ding Oneness Apostolic Believer. Hindi lang UPC. Huwag natin tayo masyadong mag-self-proclaim na UPC lang maligtas. No, mga kapatid. Marami ding mga ibang organization na hindi lang UPC. Okay? That they are teaching the true doctrine, mga kapatid, apostolic doctrine, and the church and baptized in Jesus' name. Whew! Galing, no? Kaya, pansin mo naman, mga kapatid, yung pagdating sa oneness, halos talagang umapaw na rin tayo ngayon, mga kapatid. Number 9 sign, worldwide Holy Ghost outpouring sign. Acts chapter 2, verse 16 to 17. Now, God has 3 I will. Remember this 3 I will in the last days. The number 1 I will. Ang sabi ng Panginoon, I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against the church. That is a declaration from Jesus Christ, mga kapatid, that in the last days, the church ay ganun din ang mangyayari from the beginning. Were persecuted, Sister Leia. Hallelujah. Maraming problems and troubles will come, mga kapatid. But Jesus Christ already declares that Peter, upon this rock, I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against it, that even problems, trials, and troubles and difficulties will not and should not, amen, defeat the church. Hallelujah. And not the next I will is, I will pour out my spirit upon all flesh. And as a result, there is a global
preaching of the gospel, and there will be a massive outpouring of the Holy Spirit. If there is the Word of God, amen. Kahit kung may salita ng Diyos, then meron ding pagbuhos ng Espiritu ng ating Panginoon. Hundreds and thousands of people receive the Holy Ghost, mga kapatid. Kung makikita mo through all the world, mga kapatid, sa Africa, sa Ethiopia, mga kapatid, amen, America, Korea, kahit saan ka pumunta, even in the Muslim country, they are receiving the Holy Ghost. Hallelujah. That's what the Bible says, that I will pour out my Spirit upon all flesh. Hallelujah. Does not mean na hindi ka na nakatanggap ng Holy Ghost. Huwag mong i-base sa sarili mong pakiramdam o sarili mong pangyari. No, the Bible already declares, mga kapatid, that in the last days, He will pour out His Spirit. Meaning to say that 24/7, the Spirit of God is available, mga kapatid, that 24/7, that the Lord Jesus Christ is working. Amen. Kahit saan tayo sa mundo nito, mga kapatid, God is still working because He says that I will pour out my Spirit upon all flesh. Millions will receive the Holy Ghost. Hundreds of thousands receive the Holy Ghost in South America, Africa, mga kapatid. And according to David Barron, mga kapatid, missiologist siya, there were 332 million Holy Ghost-filled Christian. Nung unang panahon pa, mga kapatid, to ha. And Pentecostals grow ngayon, ha. Every year, nagkakaroon tayo na grow ng Pentecostals. 19 million a year. Every year. Through all out the world. Pentecostals. 19 million a year. And today, more than higit na tayo dyan, mga kapatid. And we are now experiencing the Holy Ghost. Dahil dito, sa declaration ng ating Panginoon, marami pong naligtas at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Now, ano ba ang basihan natin dito? From the beginning, the first outpouring of the Holy Ghost, the day of Pentecost, mga kapatid. Anong unang nangyari doon? That is the first sign of the last day church. That is the early church. Bumaba ang Holy Spirit ng ating Panginoon, 3,000 souls baptized. Araw na yan. Anong nangyari? Hindi yan natapos, mga kapatid. Every day, meron pong nababaptize ng Holy Ghost. Nanay Sita. Every day. Now, the sign of coming of Christ have been fulfilled. Matagal na panahon, mga kapatid. And the signs, including the others, hindi pa na-mention, hindi pa naabot ng listahan o ng computer, mga kapatid ko. But this is the proof that we are in the last days. And that Jesus coming is closer every day. At ngayong araw na to, I believe, God will still pour out the Holy Ghost as the proof of the fulfillment, mga kapatid. And the promise in Joel chapter 2, verse 28 to 29, that in the last days I will pour out my Spirit upon all flesh, and then young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. Dahil ngayon, sa panahon na to, marami nang binigyan ng panaginip ng Panginoon na malapit na siyang bumalik. Hello? Bakit nga ba? That is what the Bible says. God will fill you with the Holy Ghost if you are will. Pastor, kasi pangit ng pakiramdam ko ngayon. No? Ang Espiritu ng Panginoon, walang as long as you are longing, you are reaching, mga kapatid, God will fill you because the Holy Spirit of God does not depend on music, does not depend on tune, does not depend on any kind of, oh man, my Lord, napakarami sa ibang lugar, mga kapatid, na yung tunog ng gitara nasa west, yung keyboard nasa east, yung drums nasa south, mga kapatid, yung singer nasa north. Hallelujah. Kahit pa anong pang tugtog nila, but once they are willing and thirst, mga kapatid, they are receiving the Holy Ghost, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya nung sila po ay nag-aasam, they are fighting on it, mga kapatid. Why? Dahil sa nararamdaman natin, dahil sa ating pong pag-iisip, dahil po sa ating problema, yan ang umahadlang kaya hindi tayo nakaka-receive ng Holy Ghost. Pero kapag i-allow mo ang ating Panginoon, mga kapatid, yan ang tanging magbibigay sa iyo.
Amen. Ano ang nagbago ng boyfriend mo na dating lasinggero? Hindi dahil sa iyo. Dahil sa Holy Ghost. Dahil sa Panginoon yan. Diba, Brother Jimmy, sino ang na-encounter mo yung Holy Ghost? Man, hindi dahil kay pastor, dahil sa Holy Ghost, dahil kay Lord. Amen. Kaya, tayong lahat mga kapatid, as we work our salvation every day, we must need this, renew our mind, then ask the Lord, God, fill me with your Holy Ghost, Lord. Every day. Hindi, does not mean na, kumbaga, every day, you are Holy Ghost filled, kumbaga, kailangan talagang tumutunog yung dingding mo. Paano kung semento yun? Hindi mahirapan ka. Yung talagang mangingisay ka, mga kapatid. No, just ask the Lord, God, filled me. Hindi yung unang receive mo. Yung unang receive mo talagang gugulong ka talaga doon dahil first time talagang hindi mo ma-explain, mga kapatid. Amen. But once you are Holy Ghost filled believer, Christian, mga kapatid, amen, pagtugtog pa lang ng awit, if you are longing of this, mga kapatid, kahit wala pang sounds, amen, tumutulo ng luha mo, amen, kahit pa nasa bahay ka, mga kapatid, kahit pa anong sinasabi ng problema sa iyo, but once you are singing, start singing, mga kapatid, o kaya kung sintonado ka man, mag-hallelujah, praise the Lord, kahit doon, ibabaptize ka ng Panginoon, mga kapatid, dahil ang Holy Ghost hindi nakadepende kung masama pakiramdam mo, kung may problema ka, mga kapatid, hallelujah, kahit nga yung nakahiratay na sa hospital, halos mamamatay na, nakareceive pa rin ng Holy Ghost na naisita, dahil yan ang patunay ng Holy Ghost, amen, is still available 24/7, kaya huwag tayong magdahilan kay Lord, Panginoon, dahil sa ganito, dahil sa ganyan, no sir, no ma'am, kailangan natin tayo maglong at magsumikap, amen, hallelujah, na maramdaman natin at makuha at matanggap natin muli ang Holy Ghost, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Now, the reason why one of the sign also in the last days, yung sinatawag nating lukewarm or scoffers. Why? Sila yung mga hindi na nakatanggap ng Holy Ghost na. That is the sign. Scoffers and lukewarm, magiging result yan, Antichrist. Sila na yung magpo-promote ng, hindi mo na kailangan ng Holy Ghost. Sila yung magpo-promote na. But once you receive the Holy Ghost, grabe, napakabait kayo ng tao pag naka-receive ng Holy Ghost. Opo, Pastor. Yes po. Talagang, on time ako dapat. Hindi ako malilate. Kahit hindi ka pa naka-assign, nandun ka na, mga kapatid, you're excited. Amen. Tapos minsan maalala mo, Sabado pa pala ngayon, naka-base ka na, nakarating ka na dito. Bukas pa pala yung simba. Meron nga nangyari sa probinsya, mga kapatid. Monday morning, 5:30 a.m. Matok. Pastor! Morning, Pastor. Naka-ready talaga, nakadala pa ng bulaklak. Dahil yun yung ano niya, mga kapatid. Sus. Sister, anong meron, sister? Pastor, Sunday ngayon, Pastor. Sister, Monday na ngayon. Sa sobrang excited niya, mga kapatid, na wala sa mindset niya. Alam mo kung bakit? Dahil siya ay, I think, nasa 80 plus years old na yata yun. Talagang, mindset niya lagi, halos every day nandoon siya sa church. Alam yung ginawa niya, grabing iyak niya doon sa church. Hindi siya nakasimba. For once in a life sa kanyang panahon, hindi siya nakasimba, mga kapatid. Talagang nagsisi siya doon. Pero yun, siyempre, yung pastor tawa ng tawa kasi tanda na lang, part na ng katandaan, mga kapatid. Pero alam nyo ba, nakakatuwa dahil every day, kahit hindi siya naka-attend on Sunday, sa loob niya, he is like everyday church. Oh, man. Everyday church. Every day, andun siya sa prayer life niya, mga kapatid. And guess what? Every afternoon, nandun siya sa church, nagpipray. Pero na-miss niya ang Sunday, mga kapatid. Kaya isang malaking parang feeling niya, sabi niya, it feels like parang akong may impyerno, pastor, na hindi ako nakasimba ng isang araw. Alam mo yung mga tumanda na naglilingkod sa Panginoon? Naku! Hindi mo na matatalo yan. Kahit paanong gagawin mo. Yan ang maganda na Sister Leia. Yung mga old apostolic. Diyos ko, Mariusip, pag umiyak sa devotion yan, talagang, yung mga Nanay Lada style na mga talagang magtitestimony pa lang iiyak na. We need that kind of attitude that,
na weeping and marunong umiyak, mga kapatid. Yan ang kailangan natin sa huling kapanahonan, that, amen, prayer pa lang, and pangit naman din kung wala nang iyak, mga kapatid. Nakakaiyak kaya pagka may marinig ka umiiyak? Parang inaayos yung sarili mo, mga kapatid. Parang hindi ka na tinutur, matigas ka na kasi, umiyak ka naman. But does not mean kapag hindi ka naman iyak, masama ka na. No, hindi naman na kailangan, mga kapatid. It depends on the situations na may season din talaga na talagang you felt like talagang gusto mong umiyak sa Panginoon. Pero pag masaya ka, alam mo, pipilitin mong umiyak ka. Masaya ka. Pag pinagsama mong saya at iyak, mga kapatid, delikado yun. Amen. That's why in these last days, mga kapatid, amen, the Holy Ghost will bring many things. Joy of our salvation. Joy in serving the Lord. Kaya after you receive the Holy Ghost, talagang masaya ka, mga kapatid. Ang sarap sa pakiramdam, tatawa ka, ang gaan, mga kapatid, kahit pa mabigat ang problema mo, ang gaan ng pakiramdam mo, para kang nakareceive ng assurance, amen, that more than assurance and a promise na pinaalalahanan ka ng Diyos. Then after that, you receive the joy, mayroon kang smile. Kaya mga Kristyano, tinatawag na baliw, mga kapatid. Why? It's because of this experience that even the angels desire of this, mga kapatid. That God, Jesus Christ called us, we are the temple of the living God. Tayo po ang tahanan at daluyan. And how come that we become the temple of the living God? If we are thinking like the apostasy, if we are lukewarm, if we are kumbaga, tayo po ay naglong sa mga material things, mga kapatid, and especially we are crypted with this adultery, fornication, mga kapatid, and immorality, mga kapatid. Most importantly, amen, na tayo po ay ma-tune in sa Espiritu ng ating Panginoon at tayo po ay mapaayos sa tulong at sa biyaya po ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Because the Matthew chapter 5 verse 6 says, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Everybody say praise the Lord. Let's stand, mga kapatid. Last passage of scripture that I'm going to read. John chapter 7. Chapter 7 verse 37 to 39. Hallelujah. 37 to 39. John 7:37 to 39. Hallelujah. Now, let's read this, mga kapatid. Amen. Verse 37 says, "In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink." Verse 38 says, "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." Verse 39, "But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." This part, mga kapatid, when Jesus stood up and see the people of that time, the Jew, mga kapatid, gatherings, meron pong great feast na nangyayari, mga kapatid. And they are no longer seeking the Lord. Why? Dahil andun na sila nakafocus sa tinatawag na what we call program, or what we call nakasanayan ng tao, mga kapatid, na kapag ang tao pa naman kung ano ang naging ating pong naging kasanayan, nagiging parang Diyos na sa ating buhay, mga kapatid. And we must be careful that si Lord pa rin ang makapangyarihan, mga kapatid. Why? When Jesus Christ stood up in that part, mga kapatid, He realized na hindi na after ang mga tao doon sa ating Panginoon, but they are after of receiving the miracles. Yan po tinatawag nilang sokot, or kahit ngayon, mga kapatid, the feast na sineselebrate ng mga Jew or Israel, mga kapatid, they celebrate that every year, mga kapatid, dahil alam nila that
every time that event, they will receive healing, they will receive blessing, mga kapatid. At kapag ginagawa nila yun, nagkakaroon sila ng understanding and mindset na sa pagpupunta sila dyan, magkakaroon sila ng healing. That is that practice na nila yan for how many years, mga kapatid. But when Jesus Christ, pumunta siya doon, dahil si Jesus Christ din ang nagbigay doon, mga kapatid. Amen. Siya din ang nag-ano nun, but na-realize ng Panginoon nung God pa siya before, di pa siya nag-manifest into the flesh, mga kapatid. When God give them, amen, hallelujah, starting from the tabernacle, then halos na practice na nila, mga kapatid, these celebrations, amen, hanggang sa dumating sa point when Jesus Christ was manifest into the flesh, na-realize niya, these people are no longer seeking for true righteousness, but they are attending and they are here not because of me, but they are here. It's because of healing, because of miracles, because of these things, because of this, that, because they know that every time na pupunta sila, mayroong pagpapala. It's kagaya din sa atin, mga kapatid. Pag sa tuwing tayo magsisimba, alam natin may blessing, alam natin may answered prayer, alam natin may kagalingan, alam natin, yes, there is, mga kapatid, assurance from that. But don't forget na ang dahilan ng lahat ng ito, at kaya tayo naglilingkod, it's not because of miracles, it's not because of this, but it's because that we serve the good God, that we serve God, hallelujah, we serve Jesus, at siya pa rin ang makapangyarihan, at dapat na maluwalhati, at hindi kung anuman, mga kapatid. Naglingkod tayo hindi dahil may langit, it's because there is Jesus. Kaya sabi ni Jesus Christ, if any man thirst, let him come unto me. Kaya wag tayo masyadong magpalagay sa attention, church, or everything. Time will come na mawawala na, pinagbabawalan na talaga tayo mag-church. But don't forget, you are the church. Na kahit nasa bahay ka, kahit saan ka. Amen. The Bible says, if any man thirst, let him come unto me. It does not say, if any man thirst, go to the temple, go to that place, go to these mega churches. No. Close the door, kneel down and pray and talk to God. That's why what we need in these last days, ang kulang natin ay magiging hunger tayo and thirst after righteousness, and not on the material things, not on doon po sa mga fleshly worldly desires, mga kapatid. But what thing that we are lack, we forgot this. Sabi ng Panginoon, everything of this, sa lahat ng churches, mga kapatid, sabi niya, one thing that you forgot the most, and that is your first love. And that is your first love. Jesus Christ, ang ating pong first love, mga kapatid. And we forgot, nakalimutan na natin ang ating Panginoon. That's the reason why our hunger and our longing, ang ating longing, ang ating hinahanap ay ang sanlibutan na, at hindi na ang ating Panginoon, mga kapatid. If we are thirst and hunger, the Bible says, let him come unto me and drink. Everybody say hallelujah. Singers will sing and the musicians will play. If you want to kneel down and pray and talk to the Lord, mga kapatid, you can find a place. Kahit nasa bahay ninyo, you can pray, you can seek, and you can feel the presence of God. Amen. Kahit nasa iyong tahanan, kahit nasa iyong office, kahit nasa work ka, mga kapatid, at kahit saan ka man, God will give you healing. Amen. And God will fill you with the Holy Ghost, mga kapatid. God will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. And you will receive the baptism of the Holy Spirit once again. And God will make you whole again. And God will baptize you once again. And God will give you joy of your salvation again. Because God is still available in these last days. Kaya huwag tayo magpadaya. Amen. That these last days, church, ay marami ng lukewarm. These last days, many backsliders will convince you. But don't forget that we serve God and not the people. We serve and obey God and not the people. I don't care kung hindi man kami nakakasimba dahil bawal. But as long as I'm thirst, I'm longing for the righteousness of God. And Jesus said, let him come unto me and drink. And drink.
Hallelujah. Come on, church. Oh, hallelujah. God will give you assurance once again. Just have faith and believe in Him. God will give you victory once again. Serve Him, love Him again, choose Him again. Hallelujah, hallelujah. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Oh, fall in love with Jesus. With Jesus. Come on, church. You can pray. Come on, right now. Hallelujah. By the authority of the Word of God. Come on, pray right now. Pray with me. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We rebuke the things. Oh God, we rebuke the things that will separate us from your love, oh God. We rebuke the worldly things. We rebuke the fleshly desires. Oh God, hallelujah. Have mercy to us. In Jesus' name. But by the authority, oh God, and by the power of your name and your word. Amen. Baptize them, baptize us with the Holy Spirit and with fire once again, oh God. We need the fire. We need the baptism. We need the baptism of the Holy Ghost. And we need your touch, Jesus. We need the fire in these last days, oh God. I know that I'm longing for blessings, but one thing that I need the most, na pinakahigit na kailangan ko, ay iyong pong banal na Espiritu Santo na ako'y mapuspos, Panginoon God. Amen. Hallelujah. Come on. If you believe that God is still working, if you believe, and if you are thirsty, God will fill you. God will baptize you with the Holy Ghost and with fire. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Receive your blessing. Receive the baptism of the Holy Spirit. Woo! We need the touch. We need the fire of the Holy Ghost in this last day. Days. We are in the last days. Many believers, hallelujah, will backslide and lukewarm. But be cheerful and be glad. Huwag kang kapanghinaan ng loob. Amen. God will still provide. God will never leave you. Nothing will separate you from His love. Nothing will separate you from His love. We are now living in the last days. Woo, God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, God. Thank you, God. In Jesus' name. 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 Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, God. Come on, don't forget your cry. Because God will never forget your cry and your prayer. God will hear, God will still hear your prayers in this last days. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the life, oh God. Thank you for the
you for the church, O God. Salamat sa lockdown, Panginoon, na tinuturuan mo kami magpakumbaba, O God. Dahil sa lockdown, dito namin na-realize ang lahat ng tao. Amin pong na-realize na wala kami magagawa kung wala ikaw, Panginoon. Thank you, Jesus. Falling in love with Thank you, Jesus. Jesus is the best Thank you, thing Lord. I ever done. Falling in love with Jesus. Falling in love With Jesus. Falling in love with Jesus. Oh, falling in love with Jesus. With Jesus is the best thing. is the best thing I ever done. Thank you, Jesus. Oh, falling in love Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Thank you, Lord. In His arms, I feel protected. In His arms, I feel protected. Woo! In His arms. Thank you, Jesus. Never been disappointed. In His arms, I feel protected. There's no place Thank you, God. Oh, falling in love with Jesus. falling in love With Jesus. Come on. Believe in His word and have still faith in Him. Hallelujah. Oh, falling in love with Jesus. is the best thing I ever. Come on, balutin natin ang panalangin ng inyong tahanan, inyong mga anak, amen, inyong mamahal sa buhay, and the church. Come on, we need to pray together, love one another, hallelujah, encourage one another. We are living in the last day, church. Hallelujah. Falling in love with Jesus. with Jesus is the best thing I ever Thank you, Jesus. Clap your hands to the Lord and say hallelujah. Love you. We love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagpapala. Salamat sa kagalingan. Salamat sa iyo po habag. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon God. Thank you for our church. Members, thank you, God, for the saints. Thank you, God, for the life. Thank you for providing our needs. Thank you, Jesus, hallelujah, for still give us strength in times we are weak, Panginoon God. Thank you, God, for blessings, amen, hallelujah, to sustain us, Panginoon, hallelujah. Thank you, God, na ginagamit mo ibang tao, amen, hallelujah, to protect and to provide our needs, Panginoon. And also, God, bless the church, Panginoon God, amen. And the leader of the church, oh God, amen. Music department, amen. Youth department, EFD and LM, oh God, and also media department, DK department, oh God. Oh, hallelujah. And lahat po ng UTB teachers, oh God. And the saints, oh Lord, we thank you, God, for the life. And we thank you, Jesus, amen, for your spirit, oh God. Give us satisfaction, Panginoon. Cover us today with your precious blood. In Jesus' name we pray. Everybody shout, praise the Lord. God bless you. We are dismissed in Jesus' name.